Kinasal po ko ng sa mga magulang ko. Kinasal po ko dahil sa kahirapan po. Wala po talaga akong choice kasi magulang ko na po yung nagdesisyon na magpakasal na po ako kasi hindi naman po nila kaya kung makapagtapos ng pag-aaral. Marami sa atin na nag-aabang ng tamang oras, tamang tao para magpakasal. Ngunit hindi lahat ay may pribilehiyong maghintay. Ang child marriage, isang realidad para sa maraming kabataan sa Pilipinas. Si Andrea, hindi niya tunay na pangalan. 12 years old nang siya ikasal sa isang 14 years old. Umayag din ako pagpakasal kasi nasa hirap ng buhay. Akala ko kasi makaahon na kami pero hindi pala. Yung hindi po ako nakapagpatapos ng pag-aaral tapos hindi pa ako ngayon na mga dalaga hindi ko naranasan yun. Imbes na ginhawa, abuso ang dinanas niya sa kanyang asawa. Sobrang hirap po nung kami na po ng asawa ko yung lagi ako sinasaktan. Hindi pa nga bumibigay ng pera, nakukuha pang manakit ng papatay. Iniis ko po yung lahat para hindi po masira yung pamilya namin. Kaya nagtrabaho siya bilang domestic helper sa Saudi Arabia dahil hindi sapat ang kinikita ng asawa niya bilang magsasaka. Pero imbes na makapag-ipon, winaldas pa ng asawa niya ang perang pinapadala. Tapos nung nag-abroad pa ako, sinayang lang yung pera na pinapadala ko. Tapos yung mga nabili ko na mga hayop, yung mga baka, kalabaw. Tapos nakabili ko ng motor. Tapos lahat na yung binenta lang niya. Nung umuwi na nga ako, wala din Parang hindi rin ako nag-abroad. Kaya naman nakipaghiwalay si Andrea. Iniwan sa kanya ang dalawa nilang anak at muling nakapag-asawa ang lalaki. Tulad ni Andrea, kahirapan din ang dahilan kung bakit nag-asawa ng maaga si Warda, hindi niya tunay na pangalan. Nagpapasal po ako ng maaga dahil mahirap po ang aking mga magulang. Hindi na po nila po kayang pag-aralin, kaya nag-isipon na po ako na magpapasal para hindi na po sila mahirapan sa akin magpaaral. Pagkalipas ng isang taon, hirap pa rin sa pang-araw-araw si Warda at ang kanyang 21-year-old na asawa. Pwede. Kaya ginagawa mo ko na na. Bapasama kayong sa kabaguyan. Paguma ko, niyan buka-buka buwana. Nani bunduktura tigat bus kanin, bali kapara siya palmal, bamunga sa palay. Bapasama kayong sa kabaguyan. Minsan sa isang araw, makadwagos, bigyan mo kam, ibarakas sa mga gabi. Kasalukuyang 4 na buwang buntis si Warda. Nani niya po bagrang na mayawana ko kaya masagras ko yak kaya makatugmag pati. Ayon sa Girls Not Brides Organization, ika-10 ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa may pinakamaraming batang kinakasal. Umaabot ito sa 808,000. 2% naman ang kinakasal bagong edad na 15. At 15% ng mga babae ang kinakasal bago tumuntong sa edad na 18. Ang isang dahilan kung bakit sila pinapakasal ay para makaligtas sa kahirapan. Subalit, ang daming pag-aaral na dahil nga wala silang natapos at limitado na ang kanilang kakayanan dahil sa maagang pag-aasawa at pagbubuntis, hindi sila makakapaghanap buhay. Yung intergenerational poverty is one very strong possibility for child marriage. Other than yung poverty, yung geographically nakita nga yung religion, ethnicity, or yung social norms as consistent factors that strongly influence the prevalence of forced marriage in many countries, including of course the Philippines. Gender norms also influence CEFAM, for instance, nga yung expectation na that the chastity of women and girls needs to be preserved until after marriage to protect their honor. This perpetuates negative attitude towards, of course, girl sexuality and control over their bodies. Bakit nga ba nangyayari ang child marriage sa bansa? Kahit na kasi inoobliga ng Family Code of the Philippines na 18 years old pataas lamang ang pwedeng ikasal, pinapayagan ito sa Islam basta't 15 years old na ang lalaki at nagdadalaga na ang babae. Dapat din na may consent ng kanilang wali o legal guardian.
Alinsunod ito sa Presidential Decree number 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws. In Sharia law, a female who had reached puberty is eligible for marriage and it's not considered as a child anymore. Hindi na siya bata sa pananaw ng Islamic law. But what is understood is that the fact that the marrying at an early age is not the norm for Muslims, but it's rather an exception. Pero bakit ba dapat na mahinto ang child marriage? Child marriage also increases risk of death or complications during pregnancy and childbirth in a country with extremely high rates of maternal mortalities. Ayon sa United Nations Population Fund, tumaas ng 22% ang maternal death sa Pilipinas. Mula 2,600 noong 2019, naging 3,170 ito noong 2020. Nakikita na when a girl is also forced to marry as a child, hindi lang yung immediate yung nakikitang effect niya, but it looks at how girls are immediately affected at the same time. Ano yung lifelong consequences ng child marriage sa kanila? For example, her odds of finishing school decreases. Girls who have also experienced child, early and forced marriage are even more vulnerable to violence, as they tend to, one, have limited knowledge of their sexual and reproductive health and rights, and less power and control than their husbands. Bukod sa mga batang babae, malaki rin ang epekto ng child marriage sa mga batang lalaki. Ang epekto sa batang lalaki ay pupwersahin mo yung batang lalaki na maging tatay, na maging asawa, at hindi yan handa. Definitely hindi handa. So nawala yung panahon, ninakaw mo yun sa buhay ng bata, yung ganong panahon sa kanya. Kailangan niya maging bata, kailangan niya maging teenager. Bukod dito, maaari rin itong makaapekto sa kanilang mental health. Ang epekto nito, aside from disrupting development, pwedeng magka-mental health concerns. For example, the teenage girl can learn to give up on her dreams, her ambitions, parang pakiramdam niya nawawala na yung identity niya, may chance na mabuhay sa regrets o pagsisisi. Marami rin yung nagde-develop ng shame or pagkahiya sa sarili at nagiging isolated sila. Ang iba na pa-progress to depression or anxiety disorders because of the extreme stress, sadness of how their lives are turning out, being overwhelmed with responsibilities, and mourning their loss. Para mapigilan ang child marriage sa bansa, ipinasa sa Senado noong isang taon ang Senate Bill number 1373 o Girls Not Brides Act na nagdedeklara sa child marriage bilang isang krimen. Kung tuluyang maisabatas, pwedeng makulong ng 8 taon at 1 araw hanggang 10 taon ang sino mang magdudulot, mag-aasikaso o magfa-facilitate ng child marriage. Bukod dyan, may multa na hindi bababa ng 40,000 pesos. Kung kamag-anak naman mismo ang pasimuno ng child marriage, maaari siyang makulong ng 10 taon at 1 araw hanggang 12 taon. May multa ring hindi bababa sa 50,000 pesos at tatanggalan ng karapatan bilang magulang o tagapangalaga. Ang mga opisyal naman ng gobyerno na magkakasal sa mga bata ay maaring makulong ng 8 taon at 1 araw hanggang 10 taon. May multa na hindi bababa ng 40,000 pesos at aalisan ng karapatang tumakbo at humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, ang House Substitute Bill on Penalizing Child Marriage na aprubahan na ng House Panel on Women and Gender Equality kamakailan. Kapag naipasa na sa House sa ikatlo at huling pagdinig ang bill, ire-reconcile na ang parehong bersyon sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos nito, hihintayin na lamang ang pirma ni Presidente Rodrigo Duterte para tuluyang maisabatas ito. There will be no problems in terms of the law, pero syempre alam naman natin kapag may ipinasa tayong batas, hindi ibig sabihin overnight o automatically magbabago ang isip ng mga tao tungkol dun sa subject ng batas na iyon. Pero syempre, importanteng instrumento, kakailanganin tayong lahat on the ground sa araw-araw na buhay natin, sa iba't ibang mga komunidad natin, na baguhin din yung ating mga kultura. Dagdag pa ni Hontiveros, aktibo rin sa diskusyon ang National Commission on Muslim Filipinos at ang National Commission on Indigenous Peoples.
It is acknowledged that this issue has been raised among the Muslim community, but it is something that is not easily addressed because of its cultural implications and sensitivities. Kami sa NCMF, ang National Commission on Muslim Filipinos, na nakasaad din sa RA 997 na dapat pangalagaan ng NCMF ang mga tradisyon at kultura ng mga Muslim Pilipino. The bill will not stop the practice primarily because this is a part of Islamic culture. In fact, it is allowed by Sharia law. Maybe what is needed is the monitoring that no forced marriage is being done and that the Muslim women are protected by putting into place measures that will ensure their voices are heard and their consent properly documented prior to any marriage ceremony, no? Dapat meron din tayong social protection programs and poverty alleviation strategies. Kasi ito din yung isang central to preventing child marriage. As I have mentioned a while ago, ang isa kasing rason palaging sinasabi ay dahil nga sa economic insecurities or financial insecurities dahil sa poverty, kaya nakikita yung child marriage as a coping mechanism, no? Yung batas will include a wide range of social protections for children and for child brides kung naipakasal na sila, lalong-lalo na in terms of pagbabalik at pagtatapos nila sa pag-aaral, tapos yung psychosocial welfare nila at pati ng mga anak nila kung nagkaroon na sila ng mga anak kahit sila rin ay mga bata pa mismo. And yes, iba't ibang mga executive agencies ang magiging in charge. At tulad sa ibang mga social protection laws sa iba't ibang vulnerable sectors, syempre ang DSWD, isa sa mga primary magiging in charge. Para kina Andrea, mainam daw na maisabatas ang Girls Not Brides Act para hindi na maranasan ng ibang kabataan ang naranasan nila. Sa mga kabataan siguro, huwag po nating hayaan na mag-asawa po tayo ng maaga, mag-aral tayo ng mabuti para sa atin at sa mga magulang din, para matulungan sila at para din mabigyan sila ng magandang buhay. Sa murang edad, humarap na kaagad sila sa napakabigat na responsibilidad ng pagiging asawa at magulang. At kung hindi natin ito masosolusyonan, mas maraming bata ang nanganganib na hindi na makapag-aral muli. Para na rin natin silang pinagkaitan ng oportunidad para sa magandang kinabukasan. Ako si Ria Garcia, I stand for truth.